Hi mga beb, samahan nyo naman ako ngayon dito sa aking araw-araw na gawain dito kay Latita dito sa Australia. Alam nyo ba guys, ang tulog ko dito minsan alas 12 na o alauna or alas 2 na madaling araw. Komportable naman ako dito sa aking kwarto. Pero alam nyo yun, minsan talagang nakakamiss yung talagang kama mo. Ikaw ba naman 3 buwan ka na dito, hindi pa rin gumanda yung tulog mo. Ano ibig sabihin nun? Isa lang ibig sabihin nun. Hinahanap-hanap mo pa rin ang iyong kama talaga dyan sa Pilipinas. Kasi wala na akong marereklamo dito. May sarili kong kwarto, maayos naman, tahimik. Pero ba't ganun? Hindi pa rin ako makatulog ng maaga. Tapos naman, pag umaga, hirap naman akong bumangon. Dahil sobrang lamig, ang sarap pang magbabad sa kama pero hindi pwede. Siyempre, hindi naman porke tourist tayo dito, hihigalan tayo ng higa. Siyempre, tutulong din tayo sa mga gawaing bahay. Hindi puro pasarap, bes. So yan na nga, kagigising ko lang. Medyo tulala pa ang person. Inat-inat, ganyan. Pero wag ka masama loob ko dyan. Napakahirap kasi bumangon kaya ng maaga. Tapos malamig pa yung panahon, malamig pa yung klima dito. Talagang tatamarin ka buong maghapon. So ayun na nga, sa dami kong dinaldali, tumayo na rin ako sa wakas. Siyempre, onting pagpag, ayos ng higaan. O diba, kala mo totoo. Pero wag kayong mag-alala, kahit papano naman talaga maayos ako sa bahay. Sa mga nakakilala sa akin, siguro alam nila, talagang maayos naman ako. Hindi man perfect, pero gusto ko talaga nasa ayos. Saka syempre ako din natutulog dyan, alangan naman di ko linisin. O yan na, onting lakad tayo mga bebs. Alam nyo ba sa oras na yan, hinahanap-hanap ko yung aking tsinelas dahil napakalamig ng sahig. Ayan, suklay-suklay tayo, suklay. Kala mo naman totoong talaga nagsusuklay. Hoy, tamad kaya ako magsuklay. Kahit bagong ligo ako, napakatamad kong magsuklay kahit nung high school ako. Pumapasok nga ako, nasa ulo ko, sipit ng sinampay. Wala akong kaarte-arte pagdating sa buhok. Nangihinayang tuloy ako sa buhok. Haba-haba na ng buhok ko kasi ang malman lang pagupit dito. Kaya napagdesisyonan ko bago ako pumunta dito, magpagupit muna ako ng buhok. Alam nyo ba mga bebs, hindi ko talaga afford magpagupit dito ng buhok dahil may kamahalan at hindi natin kaya dahil di naman tayo mayaman. Saka alam nyo ba mga bebs, 4:30 pa lang na madaling araw, wala na ang aking tito Mick dahil pumapasok siya sa trabaho. So kami lang ni tita Jen ang naiiwan dito sa bahay. So kahit anong oras kong gumising, pwede. So, ayan na nga. Bubuksan natin ang aking bintana mula dito sa kwarto. Ang gandang tignan mga beb. Kasi madaming puno. Saka alam nyo ba, isa sa nakakatuwa dito, maa-amaze talaga kayo sa mga dami ng ibon na makikita nyo sa labas. And hindi basta-basta ibon lang sa atin. Ang daming klaseng ibon saka ang tataba nila. Very healthy. Hindi sila pwedeng hulihin dito. Talaga nakakawala lang sila. Minsan magbibideo ako pag may nakita ako. So, eto nga mga bebs, bago tayo lumabas, kailangan muna natin dito painitin ang ating damit dito sa heater. Dahil mga bebs, hindi nyo talaga siya masusot, sobrang lamig. At pakita ko naman sa inyo mga bebs, ito namang taas na yan, dyan naman dumadaan ang hangin, yung aircon. At dun sa lapag kanina, dun yung heater. Dito naman tayo mga bebs, tayo maglalaba muna ng ating damit. Alam nyo bebs, pag ako talaga nagsalang ng mga damit bukod-bukod, let's say, damit ni Tito Mick, kanya lang. Damit ni Tita, kanya lang. Then, damit ko, akin lang. So, ngayon, puro damit ko lang yan. Yun ang masaklap. Walang heater dito sa may laundry area nila, Tita. Napakalamig dyan. Pasalamat na lang ako at ang lahat ng gripo dito may cold and hot. So, hindi magyayelo ang kamay natin sa sobrang lamig. Ayan na nga. Maglalaba na muna tayo. Pagpasensyahan nyo na yung cute kong mukha masyadong floppy. Yan, maglalagay muna tayo ng fabric conditioner para mabango ang labahin. Alam nyo ba yung kulay pink na cuddle na yan? Hindi ko type yung amoy niyan. No choice Pero itong fab na yan, yung liquid detergent na yan, napakabango. Yun nga lang, mahal nga lang din yata yan dito. Pero mainam yan sa washing kasi wala siyang chok di katulad ng mga iba nating nabibili dyan na may mga chok na kasama yung ibang powder detergent nila. So, ayan na, irarana natin yung ating washing machine. Iiwan ko na lang yan ng ganyan. Then, tutunog na lang siya din. Tapos na, isasampay ko na lang. Yung pangabala mga bes, napakahirap magsampay dito. Alam nyo ba, huwag kayo magtitiwala sa weather dito. Parang dyan din sa Pilipinas. Magsasampay ka, napaka-araw. Then, mamaya biglang uulan. Then, mamaya biglang hahangin. Dito mo mararanasan sa isang araw, halos lahat ng weather mararanasan mo. Hi mga bebs, ipapower muna natin. Then, mamimili tayo kung cotton or super clean.
Doon muna tayo sa super clean. Syempre para malinis. Then, tayo na bahala magtansya kung gaano kadami isinalang natin para ilagay natin kung gaano karami ang water. Then, dito naman sa time, 24 minutes. Then, kung ilang banlaw siya, syempre 5 banlaw tayo para malinis. Then, sa spin time or dryer, 15 minutes natin para tuyong-tuyo kasi para pigang-piga. Mga bebs, umaga-umaga pa lang, ayan. Magluto muna tayo ng champurado. Siyempre, ang sarap kaya ng champurado sa malamig na panahon. Tapos, ang gagawitin mo pang chocolate Hershey's. Napakasarap. O, wag kayong mag-alala. Ako makakatikim niya kung wala ako dito. Dahil wala kaming ganyan dyan sa Pilipinas. Dahil hindi kami mayaman. Madami yata luto ko. Dadalawa lang naman kami. So, ito muna ayusin natin mga bebs. Tayo mamaya maglalagay sa dishwasher ng mga urungin. So, kailangan mo bago dun ilagay ay mimismisan muna natin. Hindi pwede nating ilagay sa dishwasher ng maraming mumo o kaya maraming mga dikit-dikit ng ganyan. Kailangan talaga malinis. Namismisan na talaga. Ganyan din naman talaga tayo, di ba, sa Pilipinas bago mag-urong minimismisan. Ewan ko lang yung iba dyan, siguro hindi nagmimismis pag tinatamad. Mainam kasi nakasalansa na muna ng maayos yung wala ng mumo or kung ano-anong ulam na natitira para pag sinabon natin, tuloy-tuloy na lang siyang huhugasan yung malinis na talaga. Mga bebs, bawal pala isa lang sa dishwasher ang mga may matatalim na bagay. Tulad ng kutsilyo, yan. So, ayan na nga mga bebs yung dishwasher ni tita. Maybe 3 days yan bago ko mapuno saka bago ko i-run. Kasi sayang naman pag onti pa lang yung laman tapos sasalangan ko na. Para sulit yung tubig, sulit din yung mga dishwashing soap na ilalagay. So, ayan na nga mga bebs. Papakita ko lang sa inyo. Yan dalawang kulay na white na yan. Yan yung pinakasabon niya. Alam nyo ba mga bebs, napakabango niyan talaga. Hindi ko pwedeng ilagay yan ng hindi ko inaamoy. Ang sarap niya sa ilong, hindi siya nakakasawa. Then, ayan naman binuksan ko na yan mga bebs. Diyan ilalagay yung kulay blong finish. Yung ano yata yun, pampakintab yan. Pampakintab siya ng mga crystals katulad ng mga baso ni tita. Inapakintab niya. Saka ang bango-bango pag natapos. Then, pag natapos na din yan, hindi ko siya pwede agad itaob kasi napakainit niya, mapapaso ka talaga. Need mo maghintay ng mga how many minutes bago mo siya itaob sa tauban talaga. So, isasara mo lang siya ng ganyan. Then, final check para masigurong maayos at malilinis siya ng mabuti. Guys, marami din siya nalalaman. Yan, bago ko iran niya, nasa 3 araw ko muna pinupuno. Kita nyo naman, punong-puno, wala nang space, 'di ba? At least sulit yung sabon at yung tubig na gagamitin dyan. Mga bebs, nakaka-amaze lang talaga kasi ang linis niya talaga, ang bango, walang manti-mantikang natitira, lalo na nakita nyo yung container natin na pinaglalagay ng mga ulam na pambaon. 'Di ba, aminin natin, kahit Joy na gamit mo, napakahirap pa rin tanggalin. Pero pag dito mo sinalang, perfect. Ang ganda talaga. Umaamoy yung sebo, walang sebong matitira, malinis. So, ayun na nga mga bebs, ipapower muna natin. Then, hahanap tayo ng daily, yung tamang panghugas lang. Then, play. Pangalawang gawain, pagkatapos, kailangan natin magdilig. So, alam nyo ba mga bebs, ang daming halaman ni tita dito sa loob ng bahay. Meron sa kusina, meron sa sala, ultimo sa banyo, may halaman. Pero aminin man talaga natin, maganda talaga yung may halaman sa loob ng bahay, nakaka-fresh. So, ito na nga, maglilinis naman. Alam nyo, pag naglinis kayo guys, lahatin nyo na, tignan nyo, pati sopa, masarap nililinis. Kasi maglilinis nga kayo, isang side lang, yung side lang. Paano naman yung mga upuan? Siyempre, ginagamit din natin yun. Maglilinis rin lang kayo, sagad-sagarin nyo na. Wala naman ako ibang gagawin dito, kundi maglinis ng maglinis. Nakakainip din naman kasi yung wala kang ginagawa. Alam nyo ba, ang kadami-dami palang kaarte dito. Alam nyo ba mga bebs, iba pa yung mga panglinis na pang leather, iba pa yung pang spray na pang babasag, iba pa yung pang chopping board, iba pa yung panlinis sa mga furniture na kahoy. Tayo kasi, basta surf lang sa kasonrox, ox na yun. Saka basahan. Alam nyo ba yung basahan ko sa paglinis dito na gamit? Meron siguro nasa 8 basahan. Maarte na ako, mas maarte pa tita ko. So, ayan na nga mga bebs. Hindi uso dito yung tambo. Dahil puro carpet sila. So, vacuum lang tayo ng vacuum. Kala mo naman kung maka-vacuum, napakadumi ng sahig. Halos wala naman nakukuha. Pero akala nyo lang wala. Syempre yung mga alikabok. Dito naman tayo sa opisina ni Tito Mick. Kailangan lang natin siyang vacuumin pati yung mga ilalim. Mga bebs, di ko naman araw-araw ginagawa yan. Bihirang-bihira lang.
3 buwan na ako dito, ngayon lang ako nag-vacuum. Di naman kasi madumi yung bahay nila. Siyempre, pati yung mga ilalim dapat. Ito na nga tayo mga bebs. Dito naman tayo sa may labas natin. Daman-damo-damo lang. Ano na mga bebs? Hanggang dito na lang. Adios! Tell me who the fuck you wanna be. Can I? Baby.